Natalia POV. Napakagat ako sa aking ibabang lobby, matapos ang huling sinabi ni Mateo sa tawag. Hindi ako makapagdesisyon, kung susundin ko ba ang utos niya o hindi. Bahala nga siya, maktol ko. Ako pa ngayon ang nagkautang, samantalang siya dapat itong may utang sa amin ni Diego. Sisingilan ko siya. Aba, naubos kaya ang sahod ko ng 1 buwan. Hapon na, kaya nilinisan ko na rin si Rafael. Inaatok na rin kasi siya, dahil sunod-sunod na ang paghikab, mukhang napagod sa pamamasyal sa mall, at paglalaro doon paloorin ng mga bata. Come here, baby, ipaghihil kita, ani ko kay Rafael, pero tinanggihan niya ang alok ko. Yaya, I'm not a kid anymore, no need to Helmina, napangiti tuloy ako sa maarte niyang accent. Sus, baby ka pa rin at saka, huwag kang masyadong magmadaling lumaki, dahil mas masarap maging bata, kumpara sa kagaya naming may edad na. Hindi ko alam, kung bakit pati ang ganitong bagay, ay sinasabi ko sa alaga ko. Basta, yaya, don't Helmina, okay. I want to sleep on my own. Nakasimangot nitong sabi sa akin, at humalukip-kap pa. Napangiti na naman ako, nang makita ko ang mabilog, at mamula-mula nitong pisngi. Sige na nga, heto na, lalabas na si Yaya Goodboy na talaga yan. Puri ko pa sa kanya, saka ko ginulo ang buhok niya. Yaya, you make my hair so messy, reklamo pa niya sa akin. O sige, kiss na lang bago ako lumabas. I don't want Yaya. Just get out of here, and don't you ever kiss me. Anito at humiga na sa kanyang kama. Ha, damot naman. Para kiss lang eh. Ayaw pa. Hindi na ako nito sinagot. Ang sanggit talaga, pero nakakatuwa, dahil nakikipagbiruan na siya sa akin. Tiningnan ko pa siyang muli, bago ako lumabas ng pintuan ng kwarto, at hindi na ni Rafael inalis, ang pagkakatalukbong niya ng kumot niya. Bumaba ako sa kusina, para sana tumulong sa pagluluto, pero sinalubong ako ng nagmamadaling si Manang Crisanta. Natalia, mabuti naman at lumabas ka na ng silid ni Rafael. Napatulog mo na ba? Aniya ni Manang. Opo Manang, makakatulog po ng kusa yon, dahil napagod sa pamamasyal, bakit po? Nagtatakang tanong ko. Nako, kanina pa ito ipinapadala ni senyor ito sa kondo niya, at may importante pa daw siyang lakad. Wika ni Manang, habang dala ang isang mamahaling tuxedo, na nakabalot pa sa plastic, para hindi ito madumihan at magusot. Mukhang may pupuntahang okasyon si Mateo. Pwede po bang iba na lang ang utusan niyo Manang? Hindi ko kasi alam kung saan ang kondo ni senyor ito. Nag-aalangan kong sabi kay Manang Crisanta. Pero ang totoo, ay gusto kong umiwas sa makong na yon. Kung pwede nga lang Natalia, pero ikaw ang gusto ni senyor itong magdala nito, dahil wala daw siyang tiwala sa ibang maids dito. Pagpupumilit pa ni Manang, walang tiwala, bakit niya tinanggap? Mga palusot ni Mateo talaga, bakit po, wala pa po ba siya sa kondo niya? Parang bigla akong nabuhayan ng dugo. Wala pa, na-extend daw ang meeting niya with investors. Ganun po ba? Sige po. Ako na lang ang magdadala. Magpapasama na lang po ako kay Diego. Ibigay niyo na lang po ang address ng kondo niya. Masiglang sabi ko kay Manang. Pagkatapos, ay kinuha ko na ang damit na hawak nito. Ito pala ang passcode ni Senorito. Ipinabibigay din sa'yo. Ibinigay sa akin ni Manang Crisanta, ang kapirasong papel, na naglalaman ng passcode ni Mateo, sa kanyang kondo. Binasa ko ito, at agad naman akong napatikip sa aking bibig. Nanadya ba siya? Ito yung date, nung unang beses na may nangyari sa amin, Sige Manang Crisanta, salamat po. Alis na po ako, para madala ko na ito kaagad. Sige hiha, mag-iingat ka, paalala pa ni Manang. Pagbaba ko ng hagdan, ay agad kong hinanap si Diego. Ang sabi ni Belinda, ay naglilinis daw ito ng sasakyan, kaya doon ko na pinuntahan, at sinabi kong ihatid ako sa lugar, na sinabi ni Manang sa akin kanina. Habang nasa biyahe, ay napapaisip ako. Bakit hindi na lang si Mateo umuwi sa mansion, total naman may kotse naman siya. Bakit kailangan pang, sa kondo pa niya dalhin ang damit na ito? Hindi bale. Pagkahatid ko, uuwi rin naman ako kaagad. Diego, alam mo ba ang address na yan? Tanong ko.
Ibinigay ko kasi sa kanya ang papel, na ibinigay sa akin ni Manang kanina. Hindi pa ako nakakarating dito, pero madali lang naman itong hanapin, dahil may jeeps naman. Wika niya. Oo nga naman. Lahat nga pala may solusyon na, basta may internet ay mahahanap mo na ang mga lugar, na gusto mong puntahan. Sa bagay, sige na. Bilasan mo pa, para madala ko na ito kaagad doon, at makauwi rin tayo. Tila ba inip na akong makarating doon. Medyo traffic, dahil sa stoplight, pero pagkatapos niya nakakalampas na tayo. Napatingin naman ako sa paligid. Traffic nga, kapag talaga oras na ng uwian, o rush hour na, ay dito na nagsisimula ang traffic. Nang sa wakas, ay nag-green light din. Yes, nakalusot din sa traffic. Ramdam ko, ang bilis ng patakbo ni Diego. Nakatanaw ako sa bintana, nang huminto siya sa isang lugar. Napatingala pa ako, sa sobrang taas ng establishmento. Nandito na tayo, pabatid ni Diego. Manong guard, dadalhin ko lang po sana ito kay Mateo Hanazon. Wika ko sa guard. Hindi naman ako nagdalawang salita dito. Yes ma'am, naibilin na po niya yan. Sige po, pasok na po kayo. Magalang nasabi ng gwardiya, na binigyan ko ng matamis na ngiti. Mukhang wala pa nga si Mateo, dahil ibinili niya lang ito sa gwardiya. Napangiti naman ako. Akala ko, ay magstay si Diego sa loob ng sasakyan, pero bumukas ang pinto, at lumabas din ito. Samahan na kita, saad niya. Hindi naman na ako tumanggi. Isa pa, baka maliga din ako, kaya pumayag na rin ako. Sumakay kami ng elevator ni Diego. Nasa papel kasama ng passcode ang numero ng room, at kung anong floor ang kondo ni Mateo, kaya hindi na mahirap hanapin. Nang makarating kami sa tapat ng kondo unit ni Mateo, ay pinindot ko ang passcode na ibinigay niya. Agad namang nag-unlock iyon. Tara na. Aya ko kay Diego, nang mabuksan ko ang pinto. Hindi na. Hintayin na lang kita dito sa labas. Sige, ihahanger ko lang ito sa cabinet ni Mateo. Tumango naman si Diego. Ako naman, ay nagmamadali nang pumasok sa loob. Pero namangha ako, sa ganda ng interior at lawak ng kondo ni Mateo. Iba talaga kapag mga bilyonaryo. Pero ang nakaagaw ng pansin ko, ay ang dim light na liwanag ng chandelier. Yung ilaw na parang nakakaantok. Napalingon ako, nang kusang samarado ang pintuan. Automatic lock pala yon. Dalawa ang kwarto na naririto, kaya binuksan ko pareho, dahil hindi ko alam, kung alin talaga dito ang kwarto ng lalaki. Ang isa pala ay mini library. May ganito pala si Mateo, pero lagi naman siyang nasa mansion. Sa kabilang kwarto ako pumunta, dahil sigurado na ako na ito ang silid ni Mateo. Binuksan ko na iyon, at hindi na kumatok, dahil alam ko naman na wala pa siya rito. Pero pagpasok ko, ay wala akong makitang cabinet. Saan ni Mateo inilalagay ang mga damit niya rito? Hindi naman uso sa mayayaman ang dirbox dahil pang mahirap lang yon, kagaya namin ni nanay. Ang ginawa ko na lang, ay inilagay ko iyon ng maayos sa kama niya. Saka ako nagpasyang umalis na. Bubuksan ko na sana ang pintuan, nang bumukas ang pintuan, nang sa tingin ko ay Cree ni Mateo. Nagkagulatan pa kaming dalawa. OMG. Nandito na pala siya, at naligo lang. Half naked siya, at tanging towel lang ang nakatikip, sa ibabang bahagi niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang pagmasdan ang matipunong katawan niya. Andyan na yung damit mo. Dinala ko na. Hindi ko kasi makita ang cabinet mo, kaya dyan ko na lang inilapag sa kama. Sige na, aalis na ako, para makapagbihis ka na, kinakabahang sabi ko, sabay talikod sa kanya. Binuksan ko na ang pinto, at lalabas na sana ako, pero nagulat ako, nang biglang samarado iyon. Napatingala naman ako, at nakita ko ang kamay ni Mateo, na isinarado pala ang pinto. Ang bilis niyang nakalapit sa akin. Amoy na amoy ko na tuloy, ang sabon na ginamit niya pampaligo. At sinong may sabi sa'yo na uuwi ka na? Tanong pa ni Mateo, sabay kulong sa akin ng mga bisig niya, sa pagitan ng pintuan. Itinapat pa ang mukha sa akin, kaya napapikit ako ng bahagya. Ano pa bang gagawin ko dito? Di ba ang utos mo lang naman, ay dalhin itong damit mo? Nakangiwi kong sabit sa kanya. I know, saad pa ni Mateo. Di uuwi na nga ako.
Tumalikod akong muli sa kanya, at bubuksan ko na sana ang pinto, pero mabilis ang kamay ni Mateo. Naitulak na agad niya yun paarado. Hindi pwede. Dito ka lang, may ipapagawa pa ako sa'yo. Anito at pinaikot ako paarap sa kanya, at mas inilapit pa ang mukha niya sa mukha ko. Ano pa bang ipapagawa mo? Saka naghihintay si Diego sa labas. Maiinip yun doon, sabi ko pa. Nakita ko naman ang pagkunot ng noo ni Mateo. Halika, samahan mo ako, at pauwiin ko na siya, ha? Eh hindi naman yata pwede yon. At bakit hindi? Ano? Ano ba yan? Wala akong masabing dahilan. Hila ako ni Mateo sa kamay, hanggang makarating kami sa pintuan. Binuksan niya ang pinto, gamit ulit ang passcode niya. Ang dami naman niyang padlock dito. Loob at labas naka-passcode. Ako sana ang kakausap kay Diego, pero inunahan na ako ni Mateo. Umuwi ka na. Ako na ang maghahatid kay Natalia, utos ni Mateo kay Diego. Bigla naman tumingin sa akin si Diego, na tila sinusuri ako, kaya napatungo ako. Hindi pwede. Sabay kaming pumunta rito, kaya sabay din kaming uuwi. Matigas na tanggi ni Diego. Nakita ko naman ang pagngisi ni Mateo. Umuwi ka na. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi nga pwede. Protesta pa ni Diego, habang nagtatadyes ang mga bagang nito. At bago pa magkagulo, ay nagsalita na ako. Sige na, Diego. May iuutos pa kasi sa akin si Senyor ito Mateo. Kesa mainip ka sa kakahintay dito sa akin. Umuwi ka na muna, dahil baka kailanganin ka rin sa mansion. Pakiusap ko sa kanya, sigurado ka bang magpapaiwan ka sa kanya? Paninigurado pa ni Diego, kaya ngumiti ako. Oo, saglit lang naman ako dito. Maya-maya, ay uuwi na rin ako, kumbansi ko kay Diego. Narinig ko naman ang bantong hininga niya, bago naglakad palayo, at tuluyang umalis. Come here, babe, don't be sad, cause I'll make you happy tonight. At nanlaki na lang ang mga mata ko, nang tanggalin ni Mateo, ang tuwalyang nakabalot sa katawan niya, at dahan-dahang lumapit sa akin. Hoy, Mateo, takpan mo nga yan. Sabay turo ko, sa sandata niyang hindi ko halos matingnan. Bakit? Nakita mo naman na ito, aniya pa, habang papalapit ng papalapit sa kinaroroonan ko, kahit na. Bakit kasi, bigla-bigla ka na lang naghuhubad dyan? Panay ang takip ko sa mga mata ko, pero panay din naman ang silip niya. Iba pala talaga ang hitsura ni Mateo, sa maliwanag na ilaw. Kitang-kita ko kung gaano kalaki. Diyos ko, ngayon talaga ako nagtaka, kung paano nagkasya yon sa akin. Nang papalapit na si Mateo sa akin, ay tumakbo ako sa likuran ng sofa. Huwag kang lalapit, magtuwalya ka muna. Ayoko nga, tingnan mo muna, bago ko takpan ito. Natatawang sambit pa ni Mateo, na tila ba natutuwa sa nagiging reaksyon ko. Alam ko naman na nakita ko na iyon, at nakapasok na rin sa lagusan ko, pero huwag naman sanang ganito, na basta-basta na lang siya maghuhubad sa harapan ko. Mamaya niyan, may makakita nung iba. E di dalawa na kami. Bahala ka, hindi ako magpapahuli sa'yo, hanggat hindi mo yan tinatakpan. Tatakbo sana ako, papunta sa kwarto niya, pero naging mabilis ang pagkilos ni Mateo, at agad akong nahuli ng yakap, sa aking bewang. Mateo, ibaba mo ako, may pagbabantang sabi ko, pero binaliwala niya lang iyon. Agad niya akong idinikit sa pader ng patalikod. At mula sa likod, ay pinadaanan niya ng halik ang batok ko, down to my spine. Ayan na naman, ang kakaibang kilabot na nararamdaman ko. Bigla ay nagtaasan na naman lahat, ng balahibo ko sa katawan. I miss you so much Natalia, he whispered in my full ear, Mateo. I mumbled while closing my eyes, and biting my lip. At sa pangalawang pagkakataon, ay inangkin ako ni Mateo. Binuhat ako ni Mateo, at dinala sa kanyang kwarto. Inihiga niya ako maayos doon. Kinumutan ako pagkatapos, ay pumunta siya sa banyo, at paglabas niya, ay may dala na siyang malinis na tuwalya, at sa muling pagkakataon ay nilinisan niya ulit ako. Naglalakad pa rin siya ng walang saplot, at talagang nakatayo pa rin ang harapan niya. Matagal ba talagang lumambat yon? Dumiretso si Mateo sa walk-in closet niya, at pagbalik, ay nakasuot na siya ng damit, at may dala na rin siyang damit na para sa akin.
Binihisan niya ako ng shirt, at boxer shorts niya, bago si Mateo tumabi sa akin sa pagkakahiga ko. Tumagilid ako ng higa. Humarap ako sa kanya, at yamakap sa kanyang matipunong katawan. Ang tigas ng abs niya. Mateo. Antag ko sa kanya, ham. Aniya, habang nakatingin sa kisame, at nakalagay ang braso sa noo. Paano kung mabuntis ako? Tanong ko. Hindi ko alam, kung bakit bigla kong naitanong ang bagay na iyon. Siguro, ay dahil gusto kong magkaroon ng assurance. Paano nga ba kapag nabuntis ako, habang may asawa siya at anak? Kasal sila, kaya ang kalalabasan ko, ay kabit lang ni Mateo. Kahit ako naman talaga ang mahal niya. Wait, are you pregnant already? Tila ba na-excite na tanong ni Mateo sa akin. Humarap din siya sa akin, habang nagniningning ang mga mata. Sira, buntis agad. Wala pang ang isang linggo, simula nung nagtalik tayo. Inirapan ko siya, na ikinatawa naman ni Mateo. I love you, Natalia. I want to marry you, and I want you to become my mother, ng isang dosina kong anak. Ano? Ang dami naman yan. Ayoko na. Lolosyangin mo lang ako niyan, tas iiwan mo na ako, at ipagpapalit sa maganda. Maktol ko, at tinalikuran ko siya. Ang advance ko mag-isip no. Wala pa nga kahit isa. Naramdaman ko naman, ang pagyakap ni Mateo sa bewang ko. Akala ko, ay yakap lang ang gagawin niya, pero isinuot niya ang kamay niya sa loob ng shirt ko, at kinapa ang katawan ko. Natalia, ikaw lang ang minahal ko, sa buong buhay ko. Kailanman, ay hindi ko naisip na ipagpalit ka. Hindi mo nga ako ipinagpalit, pero nagpakasal ka naman sa iba. Sounds like, I am a child, na inagawa ng lollipop. Kompromiso ang pagpapakasal ko, Natalia. Kung hindi lang ako ipinagkasundo ni Mommy, kasabay ng pag-iwan mo nun sa akin. Hinding-hindi ko tatangpin yun. But you already left me, that time, so I had no choice. Aniya, habang minamasahe ang katawan ko. Tingnan mo ito. Seryoso ang usapan namin, tapos siya panay lang ang pagmasahe. Pero kahit ganyan ang ginagawa ni Mateo, ay ramdam ko ang sakit sa bawat salita niya. Ako rin naman, napilitan lang. Yun nga lang, nasa magkaiba kaming sitwasyon sa buhay. Kung sinabi mo kaagad ang sitwasyon sa akin ni Nay Lucila, baka natulungan pa kita. Hindi mo na sana kinailangan mag-abroad, at iwan ako dito sa Pinas, madamdaming saad ni Mateo ulit. Napabuntong hininga naman ako. Kahit ano naman ang gawin naming pagsisisi, ay wala na rin naman kaming magagawa, dahil narito na kami sa sitwasyong ganito. Mateo, panipi. Ham. May tanong ulit ako. Go on babe, Aniya. Ayaw niyang tumigil sa pagmamasahe sa katawan ko. Paano kung biglang bumalik ang asawa mo? Anong gagawin mo? Matapang na tanong ko. Ngayon pa ako magpapatumpik-tampak. Syempre, mas okay na yung alam mo ang sagot. Kung sa bagay, lahat naman walang siguraduhan, at lahat ay nagbabago, kahit na sabihing pangako pa yan. Napatigil si Mateo sa pagmasahe. Hindi na siya babalik, dahil iniwan na niya ako. Sagot ni Mateo. Pero hindi iyon ang inaasahan kong sagot. Good morning, Ate Natalia, ani ni Belinda. Agad naman na napalingon, sa gawi ko si Manang Chris Anta. Naghihikab pa ako, dahil talagang antok pa ako. Paano ba naman? Hateng gabi na kami nakauwi kagabi. Mabuti na lang, at wala nang gising na mga taga-silbi, at tulog na rin ang lahat. Oh, Natalia, anong oras ka ba nakauwi kagabi, at mukhang puyat na puyat ka? Matagal bang natapos ang trabaho ni Mateo? Ani Manang Chris Anta. Opo, Manang, umuwi rin po si Diego kagabi, kaya sabi po ni Senyor ito, ay sa kanya na daw ako sumabay. Totoo naman ang sinabi ko, pero syempre, lihim na lang muna yung kababalaghan, na nangyari kagabi. Ganun ba? Nako, iyang batang yan, dapat pinasabay ka na lang kay Diego pauwi, para hindi ka napuyat. Ani Manang, pero hindi ka naman halatang puyat, dahil ang ganda mo pa rin, Ate Natalia. Papuri sa akin ni Belinda, na ikinangiti ko. Bigla naman pasok ni Diego sa kusina, at may kakaiba agad na tingin, na ipinukol sa akin, kaya nawala ang ngiti ko, at napaiwas ako ng tingin sa kanya. Manang Chris Anta, ipinatawag mo daw po ako. Rinig kong tanong ni Diego, kay Manang.
Ay oo. Tamang-tama. Gising na si Natalia. Tulog pa naman si Rafael, kaya kayo na muna ang uutusan kong mamalengke. Okay lang ba sa'yo, Natalia? Opo naman po, Manang. Ngumiti ako, pero nag-aalangan akong sumama kay Diego, na kaming dalawa lang, dahil alam kong takot na tanong, na naman ang ibabato nito sa akin. Sinong mamamalengke? Wika ng isang baritonong boses, kaya lahat kami ay napatingin, sa pinanggalingan nito. Good morning po, senyor ito, magkakasabay naming bati sa kanya, maliban kay Diego. Si Natalia po, senyor ito. Pinakiusapan ko lang po, at marami pa po talaga akong dapat na ayusin, dito sa kusina. Pangsahog lang naman po sa kare-kare, kaya saglit lang din po sila doon sa palengke. Sasama ako, seryosong sambit ni Mateo, senyor ito. Tila hindi makapaniwalang sambit ni Manang. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakarating sa palengke, kaya gusto kong sumama. Aniya, napanganga naman ako, sa sinabi ni Mateo. Nako, sa ginagawa niyang yan, baka mahalata na kami ng iba pang tao rito sa mansion. Senyor ito, huwag na po kayong sumama doon, basa doon, at maputik. Madudumihan lang po ang paa mo. Binigyan ako ni Mateo ng warning look, napatigil ako sa pagsasalita ko. Sasama ako. Tayo na lang dalawa, iwan mo na si Diego. Aniya, sasama ako, dahil ako ang driver dito, pagpupumulit din ni Diego. Diyos ko, pati ba naman pagpunta ng palengke, magiging issue din sa kanila. Naging salaitan tuloy ang tingin sa amin, ng mga maids na naririto. Tara na, para maluto na ni Manang Chris Anta ang kerker. Yaya ko sa kanilang dalawa, dahil naiilang ako. Pati ba naman pamamalengke, ay pagtatalunan pa nila. Ito namang si Mateo, parang engget. At si Diego naman, overprotective. Diyos ko, mababaliw ako sa kanilang dalawa. Mabuti naman, at sumunod silang dalawa. Nakatakas tuloy ako, sa mga mapanuring tingin doon sa loob. Sumakay na si Diego sa driver's seat. Si Mateo naman, ay sa passenger seat. At ako heto, hindi makapagdesisyon. Napakagat tuloy ako, sa aking ibabang lobby. Oh, Natalia, bakit hindi ka pa sumasakay? Napangiwi ako, nang biglang sumulpot si Manang Chris Anta. Opo, ito na nga po, at sasakay na, wika ko kay Manang, at binuksan ko na ang pintuan sa unahan, katabi ni Diego. Dito ka sa likod Natalia, napatingin ako sa likuran, nang biglang magsalita si Mateo. Anden na ako palapat na yung puwet ko sa upuan, naudlot pa. Anong gagawin ko? Nandito pa naman si Manang. Senyor ito, dito na lang po ako sa unahan. 1, 2, OMG. Natarante yata akong bigla, sa bilang ni Mateo. 3, noindang ako sa 3, dahil lumakas na ang boses ni Mateo, kaya balak kong bumaba na. Ngunit napasigaw na lang ako, nang biglang pa-underin ni Diego ang sasakyan. Mamaya ka na lumipat, matatagalan tayo, kung palay patlipat ka ng pwesto. Ani Diego, at nang lingunin ko ang pwesto ni Mateo, ay halos umusok na ang ilong nito sa galit, at pulang-pula na rin ang mukha. Nang tingnan niya ako ng masama, ay agad akong humarap sa unahan, at hindi ko na siya tiningnan pa. Alam kong galit na naman siya sa akin. Haze, pati ba naman upuan, pagseselosan pa niya. Bakit dito mo kami dinala? Sikmat ko kay Diego, pagkahinto ng kotse. Ano bang tawag mo dito? Pamimilusopo pa niya Diego, alam kong palengke ito, pero bakit wet market? Pinandilatan ko siya ng mga mata ko. Ano, mag-uusap na lang ba kayong dalawa dyan? Ani Mateo, na halatang kanina pa inis na inis sa labas ng sasakyan. Sinaman ko naman ng tingin si Diego, pero tinawanan niya lang ako. Sabay kaming lumabas ni Diego ng sasakyan, at naglakad na papasok sa palengke. Napalingon naman ako, nang hindi sumusunod sa amin si Mateo, at nananatili sa pwesto nito kanina. Ano sir, dyan ka na lang ba? Tanong ko rito. Natatawa ako, dahil hindi niya magawang ihakbang ang paa niya. Basa kasi, at talagang sapatos na puti pa ang suot niya. Sa kalalaking tao takot sa putik, bubulong-bulong na sambit ni Diego sa gilid ko. Tumigil ka nga dyan, Diego. Pwede naman kasi sa supermarket, dito mo pa kami dinala.
Talagang nang asar ka no. Napahawak naman ako sa aking bibig, nang matapakan ni Mateo, ang daan na may tubig, kaya tumalsik iyon sa sapatos niyang kulay put. Can't we just go to the supermarket? Inis na sambit ni Mateo. Sasabihin ko pa lang sana kay Diego, pero wala na agad si Diego sa tabi ko. Nandun na pala agad sa kalagitnaan ng daan, kaya no choice. Magtiis ka, Mateo, natatawa ako, dahil habang naglalakad kami, ay panay ang salita niya ng kung ano-ano. Kung hindi lang si Lola Soledad, ang kumuha sa Diego na yan, matagal ko na yang sinesante. Saad pa ni Mateo, habang napipilitang maglakad sa wet market. Bakit kasi sumama ka pa? Mamamalengke lang naman kami. Wika ko rito, nang hindi ako nakatingin. Dahil ayokong magsulo kayong dalawa. Diretsyong sagot ni Mateo sa akin. Sus, safe ako kay Diego, at wala siyang gagawin na masama, dahil best friend ko siya. Pagtatanggol ko pa kay Diego. Pinagtatanggol mo pa talaga sa harapan ko. Hindi naman sa ganon, sambit ko, at binilisan ko na ang lalakad, kaya naiwanan ko siya. Dumiretso na ako sa bilihan, ng panlahok sa kerker, para naman makauwi na rin kami, at matigil na ang pagmamaktol nitong si Mateo, na parang bata sa likuran ko. Manang, bigyan mo nga po ako ng kumpletong panlahok po sa kerker. Wika ko kay Manang. Isa-isang ini-ready iyon ng tindera, at isa-isa rin na inilagay sa plastic na lagayan. May dala naman akong malaking eco bag, kaya dito ko na inilagay lahat. At pagkabigay ko ng bayad ko kay Manang, ay umalis na rin ako, at balak ko nang bumalik sa sasakyan. Ako na ang magdadala niyan, Natalia, ani Diego. Ibibigay ko na sana sa kanya ang pinamili ko, ngunit bigla din lumapit si Mateo. Ako na ang magdadala nito, ani Mateo, na nakipag-agawan pa talaga kay Diego. Ako na, ani Diego, ako na, ani Mateo, at nakipagsukatan ng tingin kay Diego. Naging salaitan ang tingin ko sa kanilang dalawa, na tila parehong ayaw magpatalo. Hay nako, akin na ngahan. Ako na lang ang magdadala. Pati ba naman ito pagtatalunan nyo pa? Saad ko, at nagmamadali na akong iniwan silang dalawa doon. May kasama nga ako, pero ako rin pala ang magdadala. Naiinis na sambit ko, bago ko marating ang pinagparkan ni Diego sa sasakyan. Nakasimangot akong nakatingin sa kanilang dalawa, habang sabay silang naglalakad palapit sa akin. Ang sapatos ni Mateo, na kulay puti kanina, ngayon ay puro putik na. Akin na yan, ilalagay ko sa compartment, wika ni Diego. Kinuha nito ang bitbit ko, at dumiretso na sa likuran ng sasakyan. Pagkalagay, ay walang imak na dumiretso na sa driver seat, at ini-start na ang sasakyan. Sasakay na rin sana ako sa unahan, nang bigla akong hilahin ni Mateo. Binuksan ang pintuan ang sasakyan, at doon ako pinaupo sa likuran sa tabi niya. Nang mapasulyap ako sa salamin, ay isang mapanuring tingin agad ang ipinukol sa akin ni Diego, at natitiyak ko, na magtatanong na naman ito ng kung ano-ano sa akin. Lalayo sana ako kay Mateo, pero hinawakan ako nito sa bewang, at mas lalo pa akong hinapit palapit sa kanya. Ano bang ginagawa mo? Mahinang sambit ko sa kanya. Niyayakap ka. Nahihibang ka na ba? Nakita mong kasama natin si Diego. Banta ko rito. Ano naman? Nanghahaman pang sambit ni Mateo at mas lalo pa akong idinikit sa kanya. Nakita ko pa ang pag-iling ni Diego, bago nito tuluyang pinaandar ang sasakyan. I don't like your attitude today, Natalia. Nag-iinit ang ulo ko sa inyong dalawa ng best friend mo, kaya kailangan mo itong palamigan, nagbabantang sabi pa ni Mateo, sa puno ng tainga ko. Ayan na naman siya. Nung last na kasalanan ko, iba ang naging kabayaran eh. At dito na po nagtatapos ang ika-7 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.